Nasa harap na niya ang papel, isang puting papel sa ibabaw ng isang makintab at malamig na lamesang gawa sa mahogany. Sa isang iglat, tila naglaho ang lahat ng ingay sa loob ng opisina ng abogado. Anging ang mahinang ugong ng aircon at ang tibok ng sarili niyang puso ang naririnig ni Amelia. 10 taon. Ang 10 taon ng kanyang buhay ay nakasulat sa papel na iyon. Sa mga itim na salitang naghihintay na lang ng isang pirma para tuluyang maging abo. And now, mad of marriage, ramdam niya ang titig ng 2 taong mula sa kabilang panig ng lamesa. Ang isa ay kay Marco, ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Ang isa naman ay kay Isabela. Ang dahilan kung bakit sila napunta sa sitwasyong ito. Amoy niya ang mamahaling pabango ng babae. Isang matamis at nakakasukang amoy na kailanman ay hindi niya malilimutan. Amelia, wala tayong buong araw. Walang pasensyang sabi ni Marco. Ang boses nito na dati nausika sa kanyang pandinig, ngayon ay parang tunog ng bubog na kumikiskis sa kanyang kaluluwa. Hindi siya sumagot. Dahan niyang inabot ang pluma na nakapatong sa tabi ng dokumento. Malamig din ito, tulad ng lahat ng bagay sa silid na yon. Biglang may kumislap sa gilid ng kanyang paningin. Sinadya ni Isabela na iangat ang kamay nito at ipatong sa braso ni Marco. Ipinapakita ang isang malaking diamanteng singsing sa kanyang daliri. Hayaan mo na siya, baby. Pakakailangan niya ng oras para tanggapin ang lahat. Ang boses nito ay puno ng pagkasuklam na binalot sa peting awa. Napayuko si Analia, hindi para itago ang luha. Matagal nang natuyo ang mga iyon. Napayuko siya para itago ang ngiting gustong kumawala sa kanyang mga labi. Isipin ninyo lang na kayo ang nanalo ngayon. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay habang hawak ang pluma. Pumalik sa kanyang isipan ang lahat, ang mga pangarap na binuo nila, ang mga sakripisyong ginawa niya. Isinuko niya ang kanyang sariling karera, ang kanyang mga pangarap, para lang maging anino ni Marco, ang arkitekto sa likod ng tagumpay nito, ang tagasalo ng lahat ng problema nito, ang asawang hindi kailanman nakatanggap ng tunay na pagkilala. Ngayon, eto siya, itatapon na parang basahan. Kung Tera, ang problema mo, muling nagsalita si Marco. May kinuha ito mula sa wallet at padabo na inilapag sa lamesa. Isang plastic card. Keto, supplementary credit card. Uli kong tulong para sa iyo. Para naman, may magamit ka habang naghahanap ka ng bagong buhay. Ang salitang awa ay lumutang sa hangin. Iyon na. Iyon ang huling tulak na kailangan niya. Biglang nawala ang panginginig ng kanyang kamay. Umigpit ang hawak niya sa pluma. Ang kirot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Itinaas niya ang kanyang paningin at tiningnan sila ng diretsyo. Una kay Isabela na nakangisi pa rin. Pagkatapos ay kay Marco na may ekspresyon ng pagkainip at pagkasuklam. Sa mga mata nito, wala na siyang halaga. Isa na lang siyang abala. Hindi na siya nagsalita. Ibinaba niya ang dulo ng pluma sa papel. Ang tunog ng pagsulas niya ay tila naging napakalakas sa katahimikan ng silid. Isang pirma na malinis at natatag. Mamilia, Santos Valderrama. Hindi. Pinura niya iyon sa isip. Amelia Santos. Tapos na. Dahan niyang isinara ang pluma at ibinalik sa lalagyan nito. Hindi niya pinansin ang credit card na inalok ni Marco.
Tumayo siya, inayos ang kanyang simpleng bestida, at walang lingon, likod na naglakad papalabas ng silid. Nang marating niya ang labas ng gusali, sinalubong siya ng sikat ng araw. Humina siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan, isang hangin na may halong pait ngunit may pangako ng bagong simula. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bag. Hindi na niya kailangang tingnan ang kanyang contacts. Sa ulo niya ang numerong iyon. Nag-ping ito ng isang beses bago may sumagot sa kabilang linya. Isang boses na kalmado at puno ng respeto. "Hello, Attorney De Leon," mahinang sabi ni Amelia, ngunit ang bawat salita ay puno ng bigat at kapangyarihan. "Ako ito, si Amelia." Tumahimik siya sandali, pinakikiramlaman ang pagbabago sa hangin. "Tapos na. Pinirmahan ko na." "Naiintindihan ko, ma'am," sagot ng abogado. Ngumiti si Amelia. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa araw na yon. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata dahil ito ay para sa hinaharap. "Oras na po," sabi niya. Gabi. Sa isang mamahaling restaurant, kung saan ang mga ilaw ay kasing kinang ng mga alahas ng mga parokyano, masayang nagbubuhos ng wine si Marco sa kupitan ni Isabela. "Tuos," sabi niya, itinaas ang kanyang baso. "Po, our new beginning." Walang sagaba. "Tuos, babe," masayang sagot ni Isabela, at nagbanggaan ang kanilang mga kupita. Pusob na sila sa masasarap na pagkain at sa pakiramlamang tagumpay. Si Marco ay hindi pa naging ganito kasaya. Sa wakas, malaya na siya. Ang Valderrama Corporation ay sa kanya nang mag-isa. Walang nang asawang kailangang pakinggan. Walang nang aninong sumusunod sa kanya. Tumating ang waiter tala ang bill sa isang maliit na leather folder. Walang pakialam na kinuha ni Marco ang kanyang black card, ang card na simbolo ng kanyang kapangyarihan, at iniabot sa waiter. "Keep the change," mayabang pa niyang sabi. Ngumiti ang waiter at umalis. Si Isabela naman ay abala sa pagkuha ng litrato ng kanilang dessert para sa social media. Lumipas ang ilang minuto. Napansin ni Marco na hindi pa bumabalik ang waiter. Kumunot ang noo niya. Karaniwan ay mabilis lang ang transaksyon. Maya, bumalik na ang waiter, ngunit may kasama itong manager ng restaurant. Ang mga mukha nila ay puno ng pag-akalala. "Is there a problem?" tanong ni Marco. Medyo naiinis na. "Sir," magalang na sabi ng manager, "pasensya na po, pero sinubukan po namin ang card ninyo ng ilang beses." At yumuko ang manager, halatang nahihiya sa sitwasyon. "Sir, pasensya na po talaga, pero decline po ang card ninyo." "Declined?" Inulit ni Marco ang salita na parang hindi niya ito naintindihan. Para itong isang salita mula sa ibang lengguwahe na ngayon niya lang narinig. Ang isang CEO na tulad niya, si Marco Valderrama, ay hindi nakakarinig ng salitang decline. "Baka nagkamali ka lang," sabi niya sa manager, pilit na pinapakalma ang sarili. "Subukan mo ulit, o baka naman sira ang matyahan ninyo." "Sinubukan na po namin ng 3 beses, sir, sa 2 magkaibang matyahan," sagot ng manager, halatang hindi na komportable. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang mukha. Tumingin siya kay Isabela na ang ngiti ay napalitan na ng iritasyon. Ang mga tao sa kabilang lamesa ay pasimpleng sumusulyap sa kanila. "Kalokohan," bulong niya.
Mabilis niyang binuksan ang kanyang wallet at kumuha ng isa pang card, isang platinum card mula sa ibang bangko. Heto, subukan mo ito. May aalin lang ang kinuha, iyon ng manager, at umalis. Marco, ano bang nangyayari? Pabulong na tanong ni Isabela. Ang boses ay may bahid ng hiya. Nakakahiya. Sa stenero lang yan, bebe. Relax, sagot ni Marco. Kahit na may maliit na kaba na nagsisimulang tumubo sa kanyang dibdib, pilit siyang ngumiti para ipakita kay Isabela na kontrolado niya ang lahat. Pero ang mga sumunod na minuto ay parang isang mabagal na bangungot. Pumalit ang manager at sa ekspresyon pa lang ng mukha nito, alam na ni Marco ang sagot. Decline po, sir. Ano? Hindi na napigilan ni Marco ang pagtaas ng kanyang boses. Imposible. Subukan mo itong debit card ko. Halos, iabot niya ng padabog ang muling alas sa kanyang wallet. Muling umalis ang manager. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatingin sa kanya si Isabela. Nakatutok ito sa kanyang cellphone, nagkukunwaring may importanteng binabasa. Isang malinaw na senyales na gusto na nitong lumayo sa kahihiyan. At gaya ng inaasahan, bumalik ang manager na umiiling. Pasensya na po talaga, Sir Marco. Pakiramdam ni Marco ay umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo. Si Onang Valderrama Corporation hindi makapagbayad ng dinner bill. Ang insulto ay napakatindi. Sa huli, napilitan siyang buksan ang isang lihim na compartment sa kanyang wallet at ilabas ang lahat ng cash na dala niya. Sapat lang ito para sa bill. Walang natira kahit isang piso para sa tip. Mabilis silang umalis sa restaurant. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang masayang selebrasyon kanina ay napalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. I need to get cash, matigas na sabi ni Marco at mabilis na iniliko ang sasakyan sa pinakamalapit na bangko. Umaba siya at halos takbuhin ang atin. Ipinasok niya ang kanyang card, tinipa ang kanyang PIN at pinindot ang withdraw. Insufficient funds. Napamura si Marco ng malakas. Sinubukan niya ulit, mas maliit na halaga. Insufficient funds. Anong kalokohan to? Sigaw niya sa makina. Balik siya sa kotse at nagmaneho papunta sa isa pang at ng ibang bangko. Ganoon pa rin ang resulta. Parang may isang hindi nakikitang pader na humaharang sa kanya mula sa sarili niyang pera. Pagbalik niya sa sasakyan sa pangatlong pagkakataon, puno na ng pagkabigo at galit ang kanyang mukha. So, ano na? Tanong ni Isabela. Hindi na itinatago ang pagkainis. Paano na yung pinababili kong bag at yung trip natin sa Amanpulo next week? Payag na ba yun? Parang bombang sumabog ang mga tanong na yon kay Marco. Inuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ng personal bank manager niya, isang taong kaya niyang tawagan kahit hating gabi. Roberto, Marco, Valderrama here. Bungad niya nang sagutin ang tawag. What the hell is going on with my accounts? Lahat ng cards ko, declined. Hindi ako makapag-withdraw. Ayusin mo tong ngayon din. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Roberto. Ang boses ay maingat. Good evening, Sir Marco. Pasensya na po sa abala. I was about to call you tomorrow morning. Bukas, gusto kong malaman ngayon. Sir, I'm sorry to inform you, but all your personal and corporate assets under my purview have been placed under a temporary freeze. Natahimik si Marco. Freeze,
Anong phrase? Sa utos nino. Sir, pasensya na po, pero it's based on a high-level legal order. Oh my, Hansard Kaig. I cannot disclose any more details over the phone. Legal order. Anong legal order? Sigaw ni Marco. Sino ang utos niyan? Sir, I'm really sorry. Wala na po akong masasabi pa. Pinatay ni Marco ang tawag. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Tumingin siya sa labas ng bintana, ngunit wala siyang makita. Ang kanyang isip ay naghahanap ng kasagutan, isang business rival, isang investigasyon ng gobyerno. So, wala na tayong pera, basag ni Isabela sa katahimikan. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Iyon na ang huling patak. Sa isang iglap, ang lahat ng pagkalito, tahihiyan at kawalan ng kapangyarihan ay nagsama at naging purong galit. Ay, isang malakas na sigaw ang kumawala mula kay Marco. Buong lakas niyang ibinato ang kanyang mamahaling cellphone sa dashboard ng kotse. Basag ang screen nito. Napasigaw sa takot si Isabela at napasandal sa kanyang upuan. Umihingal, sinuntok ni Marco ang manibela. At sa gitna ng kanyang nagwawalang isipan, isang pangalan ang biglang lumitaw. Ang timing. Ang perpektong timing. Nangyari ang lahat ng ito ilang oras lang matapos niyang iwanan ng babaeng iyon sa opisina ng abogado. Imposible. Paano? Isa lang siyang simpleng may bahay. Wala siyang pera. Wala siyang kapangyarihan. Pero, kinuha niya ang cellphone ni Isabela. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahanap ang numero nito. Dinayal niya. Nang sagutin nito ang tawag, isang boses na kalmado at pamilyar ang narinig niya. Hihelo. Naramdaman ni Marco ang pait sa kanyang lalamunan. Anong kalokohan ito? Amelia. Mahina, ngunit puno ng pagbabanta niyang tanong. Anong ginawa mo? May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, nagsalita si Amelia. Ang boses niya ay walang bahid ng kahit anong emosyon. Malamig, matatag, at nakakakilabot. Ginawa ko lang ang nararapat, Marco. Ito pa lang ang simula. Ibinaba ni Amelia ang tawag. Hindi nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Walang bakas ng galit. Walang bakas ng tagumpay. Tanging isang malalim at hindi matinag na kapayapaan ang makikita sa kanyang mga mata. Ibinalik niya ang lumanyang cellphone sa ibabaw ng isang maliit na mesang salamin. Nakatayo siya sa harap ng isang malawak na bintana na mula sahig hanggang kisan. Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap na parang isang kumot ng mga bituin na inilatag sa lupa. Ito ang tanawin mula sa penthouse ng pinakamataas na kondominium sa buong distrito ng negosyo. Isang lugar na hindi kailanman nalaman ni Marco na umiiral. Isang toring itinayo para sa isang reyna. Dahan siyang lumapit sa isang estante na puno ng mga libro. Ngunit sa gitna ng mga ito ay may isang silver picture frame. Kinuha niya ito. Larawan ito ng isang matandang lalaki na may mabait, ngunit matalas na mga mata. Si Don Ricardo Valderrama, ang kanyang yumaong biyenan. Habang hinahaplos niya ang malamig na salamin, bumalik sa kanyang alaala ang isang hapon halos 3 taon na ang nakalitas. Nasa hardin sila noon, ang mansyon.
Si Don Ricardo ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakabalot ng kumot ang mga binti. Mahina na ito noon. Ngunit ang isipan ay kasing talas pa rin ng dati. Nakikita ko ang paraan ng pagtingin sa iyo ni Marco sa board meeting kanina. Amelia, mahinang, sabi ng matanda. Para kang isang palamuti na isinabit niya sa kanyang braso. Napahiyo ko si Amelia. Tumagos sa puso niya ang mga salitang iyon dahil totoo. Alam mo, Isya, pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang pinakamalaki kong pagkakamali ay ang palakihin si Marco na iniisip niyang ang apelidong Valderrama ay sapat na. Inakala niyang ang kapangyarihan ay minamana, hindi pinaghihirapan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang balat nito ay manipis at malamig, ngunit ang hawak ay mahigpit. Pero ikaw, nakita ko ang lahat ng ginawa mo, ang bawat business plan, ang bawat market analysis na ibinulong mo sa kanya. Ang mga ideyang iyon, sa iyo galing, hindi sa kanya. May pumatak na luha mula sa mata ni Amelia. Sa wakas, may isang taong nakakita. Ikaw ang tunay na Valderrama. Isya, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng pagsisisi at determinasyon. Hindi ang anak ko. At hindi ko hahayaang mabalewala ang lahat ng sakripisyo mo. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ibinalik niya ang picture frame sa istante at bumalik sa malaking lamesa sa gitna ng sala. Nakakalat dito ang mga folder. Hindi mga recipe book o magazine. Ito ay mga financial report, mga blueprint ng proyekto, at mga strategic plan ng Valderrama Corporation. 10 taon niyang inipon at pinag-aralan ang mga ito sa lihim. Pinuksan niya ang isang folder na may markang Mindanao Expansion Project. Naalala niya ang gabing hindi siya natulog para tapusin ang proposal na ito. Pagkatapos, ipinasa niya ito kay Marco. Kinabukasan, sa isang pagpupulong, iprinisenta ito ni Marco na parang sarili niyang obra maestra. Ni isang pasasalamat ay wala siyang natanggap. Isinara niya ang folder. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Maya, tumunog ang intercom. Amelia, sabi ng boses ang gwardiya mula sa lobby. May bisita po kayo. Si Attorney Ramon de Leon po. Papasukin mo siya, sagot ni Amelia. Ilang sandarita, pumukas ang pinto ng elevator na direkta sa kanyang unit. Pumasok ang isang lalaking nasa edad na may dalang isang itim na briefcase. Si Attorney de Leon, ang taong pinagkakatiwalaan ni Don Ricardo ng higit kanino man. Magandang gabi. Amelia, bati ng abogado, yumuko ng bahagla. Magandang gabi, Tito Ramon. Sagot niya, ginagamit ang tawag na nakasanayan niya bilang respeto. Salamat sa pagpunta. Lagi, para sa iyo at para kay Ricardo, sabi nito. Inilapag nito ang briefcase sa lamesa. Tumawag ang bangko na ipatugpad na ang lahat ng utos. Opisyal ng prose ng lahat ng assets ni Marco. Tumango si Amelia. Tumawag siya. Galit na galit. Inaasahan na natin yan. Kalmadong sabi ni Attorney De Leon. Ang aroganteng tao, kapag tinanggalan mo ng kapangyarihan, ang unang reaksyon ay galit, hindi pang unawa. Handa na ang lahat para sa susunod nating hakbang. Habang uusot sila, muling tumunog ang intercom. Sa pagkakataong ito, ang boses ng gwardiya ay balisa. Amelia, pasensya na po sa abala. Nandito po sa baba si Sir Marco Valderrama. Nagpipilit po siyang umakyat
Sinasabi niyang dito raw po kayo nakatira. Nagkatinginan si Amelia at si Attorney De Leon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Malamig at malinaw ang sagot ni Amelia sa intercom. Wala sa listahan ng mga bisita ko ang pangalan na yan. Hindi siya pwedeng umakyat. Pero ma'am, nagwawala po siya. Gawin mo ang trabaho mo, Mr. Reyes. Iyakin mong hindi siya makakapasok sa gusaling ito. Malinaw ba? Opo, ma'am. Malinaw po. Pinatay ni Amelia ang intercom. Ang katahimikan sa pagkaos ay mas lalong naging makahulugan. Sa ibaba, sa lobby, ang dating hari ng kanyang mundo ay nagwawala na parang isang ordinaryong tao, habang siya, ang reyna, ay payapang nakatingin mula sa kanyang tor. Makalipat ang ilang minuto, isang email notification ang pumasok sa laptop ni Attorney De Leon. Tiningnan niya ito at tumango. Gaya ng inaasahan, sabi niya kay Amelia, ang legal team ni Marco ay nagpadala na ng formal na sulat. Sasangpahan ka raw nila ng kaso illegal seizure of assets. Hindi natakot si Amelia. Sa halip, isang ngiti ang dahan, tahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig, matalino, at puno ng kasiguraduhan. Tumingin siya sa kanyang abogado, ang kanyang matapat na kasabot. Nasa bitag na siya. Kumbiyansa. Iyon ang salitang naglalarawan kay Marco Valderrama habang naglalakad siya sa pasilyo ng isang prestihiyosong law firm. Nakasuot siya ng isang mamahaling Italian suit. Ang kanyang buhok ay maayos na slickback at ang kanyang mga sapatos ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Sa kabila ng pagkapahiya niya sa restaurant at sa lobby ng kondominium ni Amelia, na yon ay nasa teritoryo na niya siya. Ang mundo ng negosyo at batas, ang mundo kung saan siya ang hari. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado, si Attorney Villanueva, isang agresibong corporate lawyer na kilala sa pagdurog sa kanyang mga kalaban. This will be Kate Marco, sabi ni Villanueva habang papalapit sila sa conference room. Isang simpleng kaso ng Oanyas, enrichment. Ang dating asawang mo ay walang karapatan sa mga assets ng kumpanya. Wibu, Rusher. Ipapakita natin sa kanya na hindi niya kayang manggain ang isang Valderrama. Tumango si Marco, isang mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto kong makita ang mukha niya kapag natalo siya. Gusto kong ipamukha sa kanya ang pagkakamali niya. Pumasok sila sa conference room. Sa loob, nakaupo na ang dalawang tao sa kabilang dulo ng mahabang lamesa. Ang isa ay si Amelia, nakasuot ng isang simpleng navy blue dress. Kalmado ang kanyang mukha na lalong nagpainit ng ulo ni Marco. Para bang wala itong pakialam sa gulo na idinulot nito. Sa tabi niya ay isang lalaking hindi pamilyar kay Marco. Matanda na ito, marahil nasa mga uling dekada na ng kanyang buhay. Nakasuot ng luma, ngunit malinis na barong. Ang kanyang buhok ay kulay abona, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay matalas. Ayan na pala ang magaling na may bahay, sarkastikong sabi ni Marco. Sapat na para marinig ng lahat. At sino naman itong kasama mo? Isang public attorney. Hindi sumagot si Amelia. Tumingin lang ito sa kanya na may blangkong ekspresyon. Umupo si Marco at si Attorney Villanueva. Inilapag ni Villanueva ang kanyang mamahaling leather briefcase sa lamesa ng may malakas na kalabog. Isang kilos na nagpapakita ng paningibabaw. Let's get this over with, sabi ni Villanueva.
Ako si Attorney Michael Villanueva, ang legal counsel ni Mr. Marco Tolerama. At kayo po? Tanong niya sa matandang abogado. Dahang itinaas ng matanda ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Villanueva, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin kay Marco. Mayroong isang bagay sa titig na yon, isang halo ng pamilaridad at pagkadismaya na nagpadala ng kakaibang kaba sa dibdib ni Marco. Hindi mo na ba ako natatandaan, Marco? Ang boses na yon ay matanda na, medyo garalgal, ngunit hindi maipagkakaila. Isang boses na narinig niya sa lahat ng mahahalagang okasyon ng kanyang pamilya noong bata pa siya. Isang boses na huli niyang narinig sa libing ng kanyang ama. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Marco. Ang kanyang pagiging arogante ay unting napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay ng pagkabigla. Ito, Ramon, nanginginig niyang tanong. Si Attorney Ramon de Leon, ang kanang kamay ng kanyang ama. Ang pinakamatapat na kaibigan at legal advisor ni Don Ricardo Valderrama sa loob ng halos 50 taon. Ang taong itinuring niyang pangalawang ama noong nabubuhay pa ang kanyang tatay. Nawala ang ngisi sa mukha ni Attorney Villanueva. Maging siya ay nakilala ang pangalan, isang alamat sa legal community, isang taong matagal nang nagletiro. Anong ginagawa ninyo rito? Naguguluhang tanong ni Marco. Akala ko, nasa probinsya na kayo. Tumayo si Attorney De Leon. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, ngunit puno ng bigat at autoridad. Pumalik ako, Marco, dahil mayroon akong isang huling tungkulin na kailangang gampanan. Tumingin siya kay Marco nang may lungkot sa mga mata. Narito ako para tuparin ang huling habili ng iyong ama. Pakiramdam ni Marco ay para siyang binuhusan ng isang balding nagyayalong tubig. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng silid. Ang multo ng kanyang ama ay tila biglang lumitaw sa pagitan nila. Ang habilin ni Papa? Alos pabulong na sabi ni Marco, pero matagal nang naayos iyon. Ako ang tagapagmana ng lahat. Hindi ng lahat. Marco, mahinahong sagot ni Attorney De Leon. Pinuksan na matandang abogado ang kanyang lumang briefcase. Sa loob nito, hindi mga makakapal na legal books ang laman, kundi isang manipis, kulay, krema na folder na may selyo. Dahan niya itong inilabas at ipinatong sa gitna ng lamesa. Ang kilos ay solemne, na parang isang sagradong ritual. Bago tayo magsimula sa kasong isinampamulaban kay Amelia, sabi ni Attorney De Leon, ang kanyang boses ay umalinaw sa katahimikan ng silid. Mas makabubuting masahin mo muna ito. Itinulak niya ang folder papunta sa direksyon ni Marco. Ang titig niya ay hindi nagbabago. Ito ang isang kodisil, isang huling pagbabago sa testamento ng iyong ama na ipinagawa niya ilang linggo bago siya pumanaw. Napatingin si Marco sa folder. Pagkatapos ay kay Amelia, na nanatiling tahimik at hindi gumagalaw. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Attorney De Leon, na ngayon ay parang isang hukom na naghihintay ipataw ang kanyang sentensya. Ito ang tinatawag naming pagpapatuloy ni Attorney De Leon. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Marco. The Queen's Clause. The Queen's Clause. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa isipan ni Amelia. Ngunit hindi ito nagdulot ng pagkabigla. Sa halip, nagdulot ito ng isang alon ng alaala, isang halo ng pait at pasasalamat habang nakatingin siya sa namumutlang mukha ni Marco.
sa kabilang panig ng lamesa. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa isang silid ng ospital na amoy gamot at papalapit na pamamaalam. Iyang linggo, bago pumanaw si Don Ricardo, nakatayo si Amelia sa tabi ng kama, inaayos ang unan sa likod ng kanyang biyenan. Payat na ang matanda. Ang dating malakas na boses nito ay isa na lamang mahinang bulong, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling buhay, matalas at nakikita ang lahat. Amelia, sabi ni Don Ricardo, ang paghinga ay mabigat. Maupo ka. Sumunod si Amelia, umupo sa isang silya sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng matanda. May ipinadawa akong pagbabago sa aking huling habilin, diretsyong sabi nito. Si Ramon na ang bahala sa lahat. Mayroon kang hindi alam tungkol sa kanya. Higit pa sa isang abogado, siya ang aking konsensya. At ang konsensya ko ay nagsasabing kailangan kitang protektahan. Kumunot ang noo ni Amelia. Protektahan, Papa? Mula saan? Isang ubo ang kumawala sa matanda. Nang ito'y humapa, may lungkot sa kanyang mga mata. Mula sa anak ko. Natigilan si Amelia. Mahal ko si Marco. Pagpapatuloy ni Don Ricardo, pero hindi ako bulag. Nakikita ko kung paano kanya ituring. Nakikita ko kung paano niya inaangkin ang iyong mga ideya. Nakikita ko kung paano kakaunti munding nawawala sa kanyang anino. Init ang mga mata ni Amelia, ngunit pinigilan niya ang pag-iyak. Naaalala mo ba noong ipinipresenta ninyo ang plano para sa Valderrama Towers? Tanong ng matanda. Tumangmo si Amelia. Paano niya malilimutan? 2 linggo siyang puyat para buuin ang konsepto, mula sa architectural design hanggang sa financial projections. Lahat ay galing sa kanya. Si Marco ay abala noon sa paglalaro ng golf kasama ang mga potential na investor. Nasa likod ako ng two-way mirror ng conference room noon, sabi ni Don Ricardo. Walang nakakaalam. Narinig ko ang lahat. Narinig ko kung paano mo siya tinuturuan sa telepono bago ang meeting. Narinig ko kung paano niya sinabi sa board na I worked on this myself, day and night. Doon na bumagsak ang luha ni Amelia, isang luhang tahimik na dumaloy sa kanyang pisi. Ang sakit ng hindi pagkilala ay mas matindi pa sa anumang sampal. Sa araw na yon, sabi ni Don Ricardo, umigpit ang hawak sa kanyang kamay, na pagdesisyonan ko ang Valderrama Corporation ay hindi lamang negosyo. Ito ang aking legado. At ang legadong ito ay nararapat lamang sa taong may tunay na talino at puso para dito. At ikaw iyon, Iya. Pero Papa, asawa niya ako. Ang sa kanya ay sa akin din. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ang pag-ibig ay kayang maging bulag at ang kapangyarihan ay lason. Paano kung dumating ang araw na mawala na ang pag-ibig? Ano ang mananatili sa'yo? Ang apelyido niya. Ang mga alaalang binaliwala. May kinuha siyang sobre mula sa ilalim ng kanyang unan at iniabot kay Amelia. Sa loob, isang susi. Iyan ang susi sa isang penthouse, ngunit na nakapangalan sa'yo. Lihin. Walang nakakaalam, kahit si Marco. Gamitin mo ito kapag kailangan mo ng lugar para mag-isip o para magplano. Pagkatapos, tinitigan niya si Amelia ng diretsyo sa mata.
At tungkol sa kumpanya, iwan ako ng isang regalo para sa'yo. Isang saketinet, o marahil isang sandata. Nakadepende sa kung paano mo ito gagamitin. Ibinibigay ko sa iyo ang 1.0% ng voting shares ng Valderrama Corporation. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Papa, hindi ko po matatanggap yan. Hindi mo pa ito makukuha ngayon. Putol ni Don Ricardo. May kondisyon. Isang napakahalagang kondisyon. Ang aring ito ay mananatiling tulog, hindi aktibo, hanggat ikaw ay asawa pa ni Marco Valderrama. Pero kapag dumating ang araw na hindi ka na niya asawa sa anumang dahilan, annulment, legal separation, o kamatayan, sa santing iyon, at sa sanling iyon lamang, ang 1.0% ay automatikong lilir sa iyong pangalan. Ito ang The Queen's Clause. Dahil kapag ang isang hali ay naging bulag, dapat mayroong isang reyna na handang iligtas ang kaharian. Habang nakaupo sa conference room, ang mga salitang yon ay bumalik kay Amelia ng buong linaw. Sa loob ng 10 taon, nabuhay siya sa ilalim ng anino ni Marco. Ngunit sa loob din ng 10 taon na yon, may hawak siyang isang lihim na pangako mula sa taong tunay na nakakita ng kanyang halaga. Hindi ito isang plano para sirain si Marco. Isa itong plano para iligtas ang sarili niya. Angat siya ng tingin mula sa kanyang pagbabalik. Tanaw. Nakita niya ang nanginginig na kamay ni Marco. Habang dahan itong binubuksan ang folder. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito habang binabasa ang mga legal na salita na magiging sentensya ng kanyang pagbagsak. At sa unang pagkakataon sa harap ni Marco, ngumiti si Amelia. Isang ngiting hindi na niya kailangang itago. Sa di kalayuan, sa isang mamahaling coffee shop, si Isabela ay naiinip na naghihintay. Tiningnan niya ang kanyang Rolex. Kanina pa, dapat tapos ang meeting. Aalala siya, hindi para kay Marco, kundi para sa kanyang mga credit card. Pinuksan niya ang kanyang laptop. Login siya sa isang encrypted na website, isang backdoor access sa ilang mga account ng Valderrama Corporation na nakuha niya mula sa hack na computer ng isang accountant. Sinimulan niyang initiate ng maliliit na wire transfers papunta sa isang offshore account. Kung lulubog man ang barko ni Marco, sisiguraduhin niyang mayroon siyang sariling lifeboat na puno ng ginto. Ang tunog lang ng papel ang maririnig sa loob ng conference room. Ulit na binabasa ni Marco ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw, pabalik sa bawat salita na parang sapag. Ulit niya ay magbabago ang nakasulat. Ang legal jargon ay komplikat, ngunit ang mensahe ay malupit at maliw. In the event of the dissolution of the marital bond, line ng 1.0% of on voting shares should be transferred irrevocably. Ang bawat parirala ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang pirma sa ilalim ng dokumento ay hindi maipagkakaila, ang eleganteng pirma ng kanyang ama. At sa tabi nito, ang pirma ng saksi, si Attorney Ramon de Leon. Hindi, bulong niya. Hindi ito totoo. Peking dokumento to. Tumingin siya kay Attorney Villanueva para humingi ng tulong. Ngunit ang dating agresibong abogado ay nakatulala lang sa kopya ng dokumento. Ang mukha ay kasing putla ng papel na hawak niya. Bilang isang abogado, alam niyang ang isang kodisil na sinaksihan at pinanotaryo ng maayos ay kasing tigas ng bakal sa batas. Tanong ni Attorney de Leon. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad.
Gusto mo bang tawagin natin ang notaryo publiko na nagpatunay nito? O marahil ang dalawa, ang saksi na mga miyembro din ng Board of Directors na pinagkakatiwalaan ng iyong ama? Buhay pa sila, Marco. Sa bawat pangungusap ni Attorney De Leon, pakiramdam ni Marco ay unti siyang nawawalan ng hangin. Ang kasong isinampa niya laban kay Amelia, ang sandata, na akala niya ay dudurog dito, ay naging isang patibong na siya mismo ang narulob. Ang mismong annulment paper na ipinagdiwang niya ay ang mismong susi na nagbukas ng selda ng kanyang pagkatalo. Bakit? Bakit niya ito ginawa? Tanong ni Marco, ang boses ay basad. Hindi na ito tanong ng isang CEO, kundi tanong ng isang anak na hindi maintindihan ang ginawa ng sariling ama. Tumingin si Amelia sa kanya at sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Ang boses niya ay walang galit, walang pagmamalaki, taning isang malamig na katotohanan. Dahil kilala ka niya, Marco. Mas kilala ka niya kaysa sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Iyon lang ang sinabi niya. Ngunit ang mga salitang iyon ay tumago sa kaibuturan ng kaluluwa ni Marco. Ang mga sumunod na pangyayari sa korte ay mabilis at malabo sa kanyang isipan na parang isang masamang panaginip. Ang kaso niya ay ibinasura ng hukom sa loob lamang ng isang sesyon. Ang Queen's Clause ay idineklara na legal at may bisa. Ang lahat, ang assets ay mananatiling frozen habang isinasagawa ang opisyal na paglilipat ng control sa may-ari ng mayoryang boto, si Analia. Lumabas si Marco sa koste na parang isang zombie. Ang mga tawag mula sa media ay hindi niya pinansin. Ang mga tanong ni Attorney Villanueva ay hindi niya narinig. Iisa lang ang nasa isip niya, si Isabela. Kailangan niya si Isabela, ang kanyang torpeo, ang kanyang kanlungan, ang tanging bagay na natitira sa kanya. Minaneho niya ang kanyang sasakyan ng mabilis, ang isip ay blanko. Pagdating niya sa parking lot ng kanilang penthouse, ang lugar na dating simbolo ng kanyang tagumpay, mayroon siyang naramdamang kakaibang katahimikan. Pagbukas niya ng pinto, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Pabi! Imong! Sigaw niya. Walang sumagot. Pumasok siya sa sala. Ang lahat ay maayos, masyadong maayos. Pagtatapos, napansin niya ang mga mamahaling gas na binili ni Isabela ay wala na. Ang mga painting na pinili nito ay nawawala. Mabilis siyang naglakad, papunta sa kanilang walk-in closet. Ang dibdib niya ay kumakabog ng malakas. Pagbukas niya ng pinto, isang malawak na espasyo ang bumungad sa kanya. Ang lahat ng designer bags, sapatos, at damit ni Isabela ay naglaho. Ang kanyang mga alahas ay malana sa Ang tanging natiya sa panig ni Isabela ay mga basyong sabitan. Sa ibabaw ng kanyang banititabwe may isang maliit na piraso ng papel, isang pahinang pinilas mula sa isang notepad. Kinuha niya ito. Ang sulat, kamay ni Isabela, ay naguro, halatang minadali. Sorry. Good luck. 2 salita lang. Walang paliwanag, walang pamamaalam. Isang malamig na pagtalikod. Napatawa si Marco, isang tawang walang saya, isang tawang puno ng kabaliwan. Tumawa siya hanggang sa ang tawa niya ay naging isang hikbi, isang tunog ng isang taong tuluyang nawala ng lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang numero mula sa kanyang opisina. Ang phone ng kumpanya. Sinagot niya ito. Sir Marco, sabi ng PFO,
Ang boses ay aalala. Sir, we had a huge problem. Flag ng aming system ng series of unauthorized international wire transfer sa nakalipas na 2 araw. Malaking halaga, sir. At ang trail, it leads back to a shell corporation na naka-link sa pangalan ni Miss Isabella Cruz. Para itong isang huling suntok sa sikmura. Hindi lang siya iniwan, ninakawan pa siya. Inamit. Niloko. Pinitawan ni Marco ang kanyang cellphone. Pumagsak ito sa makapal na carpet nang walang tunog. Dahan siyang napaluhod sa gitna ng walang lamang silid, napapalibutan ng mga multo ng kanyang kayabangan. Wala na ang pera, wala na ang kapangyarihan, wala na ang babaeng ipinagpalit niya sa lahat. Nawala ang hari sa sarili niyang kastilyo. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang malakas na katukang narinig niya mula sa pintuan. Hindi niya ito pinansin, ngunit ang pagkatok ay naging mas malakas, mas mapilit. Maya, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. 2 lalaking nakasuot ng formal na damit ang pumasok kasama ang building security. Isro, Marco Valderrama. Tanong ng isa. Kami po ay mula sa National Bureau of Investigation. May ilang katanungan lang po kami tungkol sa ilang financial irregularities sa inyong kumpanya. At sa sandaling iyon, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Marco Valderrama. Habang ang mundo ni Marco ay gumuho, ang mundo naman ni Amelia ay dahang nabubuo muli. Piraso bawat piraso, ngunit sa isang bagong disenyo. Isang disenyong siya mismo ang gumawa. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang walk-in closet. Ang silid na ito ay mas maliit kaysa sa closet ni Isabella, ngunit ang laman ay pinili ng may layunin. Wala na ang mga luma at maluluwag na bestida. Wala na ang mga tsinelas na pantulog. Ang nakasabit niya yon ay mga hanay ng damit na may matatalim na linya at matatapang na kulay, mga blazer, pencil skirt, at tailored trousers. Mga damit na hindi nagsusumigaw ng yaman, kundi bumubulong ng kapangyarihan. Isang emergency board meeting ang ipinatawag para bukas ng umaga. Ang balita ng pag-freeze ng assets ni Marco at ang biglaang pagbabago sa pagmamay-ari ay kumalat na parang apoy sa loob ng kumpanya. Nagdulot ito ng gulat at pagkalito. Ngayon, kailangan nilang harapin ang bagong realidad. Kailangan nilang harapin siya. Kinuha niya mula sa sabitan ng isang itim na power suit. Hinawakan niya ang tila nito, makinis, matibay, iba sa mga bulaklakin, at malalambot na damit na nakasanayan niyang isuot para lang magustuhan ni Marco. Habang isinusukat niya ito, isang montage ng mga pagbabago ang naglaro sa kanyang isipan. Ang unang araw, pagkatapos ng desisyon ng korte, kinubol niya ito hindi sa pagdiriwang, kundi sa pag-aaral kasama si Attorney De Leon. Sinuri nila ang bawat dokumento, bawat ulat, bawat numeron ng Valderrama Corporation sa nakalipas na 3 taon. Nakita niya ang mga maling desisyon ni Marco, ang mga proyektong dehado na itinuloy nito dahil sa ego. Nakita niya ang mga butas na kailangan niyang takpan. Ang pangalawang araw, tumawag sa kanya ang isa sa mga board member, si Mr. Jimenez, isang matandang lalaki na dati tinatawanan lang ang kanyang mga opinyon kapag nagkakaroon sila ng mga family dinner. Amelia, Ija, nabalitaan ko ang nangyari. Congratulations, masiglang bati nito sa telepono. Alam mo, matagal ko nang sinasabi sa sarili ko, itong si Amelia, may ibubuga talaga. Kung
kailangan mo ng suporta sa board, just let me know. I'm on your side. Hindi sumagot si Amelia. Hinayaan niya lang ang katahimikan na magsalita. Ang peking papuri ay mas malinaw pa sa anumang sigaw. Salamat sa tawag, Mr. Jimenez. Magkita na lang tayo sa meeting bukas. Malamig niyang sagot bago ibaba ang tawag. Natutunan na niyang kilalanin ang mga opportunista. Ngayon, ang ikatlong araw, ang araw ng paghahanda. Isinuot niya ang blazer. Tama ang sukat na parang ginawa para sa kanya. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay pamilyar, ngunit iba. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mababang, eleganteng bun. Ang kanyang mukha ay may light makeup, sapat lang para bigyang diin ang kanyang mga matang hindi na nagpapakita ng kalungkutan, kundi ng isang matalas na intelihensya at hindi matinag na determinasyon. Wala na ang may bahay. Ang naroon ay isang CEO, isang leader, isang reyna. Kinuha niya ang isang paresang itim na stiletto heels. Noong una, hindi siya sanay magsuot ng mga ito. Ngunit sa nakalipas na mga araw, nagsanay siyang maglakad sa mga ito sa loob ng kanyang penthouse. Pabalik, hanggang sa bawat hakbang ay naging matatag, balanse, at puno ng kumpiyansa. Tumunog ang kanyang cellphone. Attorney De Leon. Handa ka na ba para bukas? Amelia. Ipinanganak akong handa. Tito Ramon. Naghintay lang ako ng tamang panahon. Sagot niya. Mabuti. Papunta na ako diyan. Dala ang huling folder na kailangan mo. Ang quarterly performance review. Gusto kong makita mo ito bago mo sila harapin. Salamat. Ihintayin kita. Pagkatapos ng tawag, lumakad siya papalabas ng closet. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig, nagawa sa marmol, ay umalingaw sa katahimikan ng kanyang tantos. Bawat tunog ay isang deklarasyon. Tumayo siya sa harap ng malaking bintana, kaparehong lugar, kung saan niya tinanggap ang balita ng pagka-phrase ng assets ni Marco. Tiningnan niyang muli ang syudad sa ibaba. Dati, ang mga ilaw na iyon ay parang malalayong bituin na hindi niya maaabot. Ngayon, ang mga ito ay parang isang kaharian na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Nakita niya ang babaeng sinayang ni Marco. Ang babaeng binaliwala. Ang babaeng inakala niyang mahina. Ngunit nakita rin niya ang talino ni Don Ricardo, ang lakas na ibinigay nito sa kanya, at ang kapangyarihan na matagal nang natutulog sa loob niya, na ngayon ay gising na. Bukas, aharapin niya ang mga taong dating minamaliit siya. Bukas, babawiin niya ang trono na nararapat sa kanya. Bukas, makikilala ng lahat ang tunay na Valderrama. Huminga siya ng malalim, isang hininang hindi na puno ng kaba o takot, kundi ng purong adrenaline. Dahan siyang naglakad papunta sa pintuan, handang salubungin si Attorney De Leon, handang salubungin ang kanyang kinabukasan. Ang pinto ng boardroom, bukas ay magbubukas, at sa pagbukas nito, isang bagong kabanata ang magsisimula. Ang silid ay malamig, ngunit pinagpapawisan si Marco. Nakatayo siya sa harap ng board of directors ng Valderrama Corporation. Ang mga mukha na dati itunitingin sa kanya ng may paghanga at respeto ay ngayon puno ng aalinlangan at awa. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot. Ang kanyang buhok ay hindi maayos. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Resulta ng 2 gabing walang tulog na ginugol sa interogasyon
at pag-aalala. Pinalaya siya pansamantala, ngunit ang investigasyon ay nagpapatuloy. Ito na ang kanyang huling baraha, ang kanyang impluwensya sa mga taong ito. Mga Ginoo, mga ginang, nagsimula siya, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Alam kong marami kayong tanong. Oo, may mga problema, ngunit lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawa. Isang personal na issue na ginagamit ng aking dating asawa upang sirain ako at ang kumpanyang ito. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Sinusubukang pukamin ang kanilang katapatan. 10 taon. 10 taon nating pinagsamahan ito. Alam ninyo ang kakayahan ko. Alam ninyo kung paano ko pinalago ang Valderrama Corporation mula sa pundasyong iniwan ng aking ama. Itinuro niya ang upuan sa dulo ng lamesa, ang upuan ng CEO. At ngayon, gusto niyang kunin ang lahat ng yun. Sino siya? Isa lang siyang may bahay. Ano ang alam niya sa pagpapatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya? Magluluto siya ng adobo sa boardroom. Sisirain niya ang lahat ng ating pinaghirapan. May ilang umubo. Ang iba ay napayuko, hindi makatingin sa kanya. Si Mr. Jimenez na tumawag kay Amelia ay abala sa pagtingin sa kanyang mga kuko. Huwag ninyong hayaan ito. Pagmamakaawa ni Marco. And still, Valderrama. Ang dugong Valderrama ang nananalaytay sa kumpanyang ito. Huwag ninyong ipagkanulo ang tiwala ng aking ama. Click. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay pumutol sa kanyang talumpat. Sabay na napalingon ng lahat. At doon, nakatayo sa pintuan si Amelia. Umakbang si Amelia papasok sa silid. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay kalmado at may ritmo na parang isang martsa ng tagumpay. Sa likod niya ay si Attorney Ramon de Leon na may dalang isang manipis na briefcase. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Naramdaman niya ang kanilang gulat, ang kanilang pagtataka. Nakita niya ang itsura ni Marco, isang itsura ng isang taong nakakita ng multo. Ang dating aruganteng hari ay mukha ng isang pulubi sa sarili niyang palasyo. Hindi siya nagsalita. Nagakad siya ng diretso papunta sa bakanting upuan sa tapat ni Marco. Ang bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Nang maupo siya, inilapag niya ang kanyang mga kamay sa makintab na lamesa. Simple, kalmado, kontrolado. Magandang umaga sa inyong lahat, bati niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, walang bakas ng nerbiyos. Pasensya na kung naantala ako. May ilang mahahalagang bagay lang na kailangang ayusin. Wala kang karapatang mapunta rito, sigaw ni Marco, napatayo. Umupo ka, Marco, malamig na utos ni Amelia, hindi man lang tinitingnan nito. Ang kanyang atensyon ay nasa board. Tapos na ang iyong bahagi. Nagbukas ng bibig si Marco para sumagot, ngunit si Attorney de Leon ay lumapit sa tabi ni Amelia at inilapag ang isang dokumento sa harap ng bawat board member. Ayon sa Section 4, Parte 2 ng Balaus ng Korporasyon, nagsimula si Attorney de Leon. Ang sinumang nagmamay ay nang 1% o higit pa ng doting shares ay may karapatang magpatawag ng isang special meeting at mag-assume ng posisyon bilang chairman of the board, effective immediately. Ang dokumentong nasa harap ninyo ay ang legal na patpunay ng pagmamay, arinigin ng Amelia Santos. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Isang tiningnan ng mga board member ang dokumento, pagkatapos ay tumingin kay Amelia
na may bagong pagtingin, isang halo ng takot at respeto. Pero wala siyang alam, desperadong sabi ni Marco. Sa wakas, tiningnan siya ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Talaga, Marco. Sa tingin mo, sa loob ng 10 taon, ano ang ginagawa ko sa bahay? Nagbibilang ng butil ng bigas. Tumingin siya sa board. Sa nakalipas na quarter, ang net profit ng kumpanya ay bumagsak ng 0.0%. Ito ay dahil sa pag-aproba ng Brilliant Cares Project, isang proyektong dehado na itinuloy ni Mr. Valderrama sa kabila ng 3 independent feasibility studies na nagsasabing ito ay high risk at low reward. Nagulat ang board. Hindi nila alam ang detalyeng iyon. Iminumungkahi ko, pagpapatuloy ni Amelia, na i-de-rest natin ang ating share sa Brilliant Project at i-relocate ang pondo sa ating Mindanao expansion. Isang planong matagal nang nakatingga, ngunit may potensyal na magbigay ng 30.0% growth sa susunod na 2 taon. Ang Mindanao expansion. Ang plano man siya mismo, ang sumulat. Namuta si Marco. Paano mo nalaman yan? Dahil ako, ang sumulat ng planong iyon, Marco, sagot ni Amelia, ang bawat salita ay isang sampal. Kaya ng pagsulat ko sa halos lahat ng matagumpay na plano ng kumpanyang ito sa nakalipas na dekada. Ang kaibahan lang ngayon, ako na ang magpapatupad nito. Tumingin siya kay Attorney De Leon. Ang unang mosyon, isang boto ng no confidence laban kay CEO Marco Valderrama. Second mosyon, mabilis na sabi ni Mr. Jimenez. Isang nagtaas ng kamay ang mga miyembro. Kahit ang mga dating tapat kay Marco ay walang nagawa. Ang numero at ang batas ay nasa panig ni Amelia. The motion is carried. Formal na idineklaran ni Attorney De Leon. Ito Valderrama, you are hereby relieved of your duties as CEO and member of this board. Napatulala si Marco. Napaupo siya sa kanyang silya na parang isang manikang pinutulan ng tali. Tumayo si Amelia. Lumakad siya papunta sa dulo ng lamesa sa upuan ng CEO na inuupuan ni Marco. Uminto siya sa tabi nito. Hindi niya ito tiningnan. Dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa likod ng upuan. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa mamahaling katad. Tumingin siya sa mga natitirang miyembro ng board. Ang susunod kong mosyon, ang paghirang sa akin bilang bagong chairperson at interim CEO ng Valderrama Corporation. Walang tumutol. Tumingin siya sa wakas kay Marco. Ang dating lalaking tinitinala niya, ang lalaking minahal niya, ay nakatingin sa kanya na may luha sa mga mata. Isang luha ng pagkatalo, pagkalito, at pagsisisi. Ngunit para kay Amelia, uli na ang lahat. Get out, mahina niyang sabi. Ngunit humalingaw ito sa buong silid. Get out of my boardroom. 2 security personnel ang tahimik na pumasok sa silid at lumapit kay Marco. Inawakan nila ito sa braso. Hindi na pumalag si Marco. Para siyang isang kaluluwang walang katawan. Habang inilalabas siya, ang huling nakita niya ay si Amelia na dahang umuupo sa kanyang trono. Lumipas ang 6 na buwan. Ang matatalim na sinad ng papalubog na araw ay tumatagos sa salaming bintana ng opisina ng chairperson. Ngunit ang liwanag na ito ay hindi na nakakasilaw para kay Amelia. Ito ay isang mainit at pamilyar na yakap. Nakatayo siya, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa at pinagmamasdan ang abalang syudad sa ibaba. Ang dating tore ng kanyang kalungkutan
ay naging sentro na ng kanyang kapangyarihan. Ang opisina ni Marco noon ay pag-aari na niya ngayon. Pinalitan niya ang madilim na leather at mahogany ng mas magaan na kulay at modernong kasangkapan, mas maraming halaman, mas bukas na espasyo. Isang lugar na sumasalanin sa kanya. Ang Valderrama Corporation, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay hindi bumagsak. Sa katunayan, ito ay umunad. Ang mabilis niyang desisyon na mag-divest mula sa Viridian Towers at ibuhos ang pondo sa Mindanao expansion ay nagbunga agad ng positibong resulta. Ang stock ng kumpanya ay tumaas ng 12%. Ang tiwala ng mga investor ay bumalik, mas matatag pa kaysa dati. Ang mga board member na dati minamaliit siya ay ngayon ang kanyang pinakamatapat na mga taga-suporta. Natutunan nilang igalang hindi lang ang kanyang posisyon, kundi ang kanyang talino at paninindigan. Ang may bahay ay naging isang alamat sa corporate world. Amelia, napalingon si Amelia. Ang kanyang executive assistant, isang bata at matalinong babae na nagnangalang Lina, ay nakatayo sa may pinto. Nandito na po si Attorney De Leon. Papasukin mo siya, Pina, at pakidalhan mo kami ng kape. Sige po, Maang. Pumasok si Attorney De Leon. May dalang ngiti sa kanyang mga lag. Mukhang maganda ang nagiging epekto sa iyo ng upuang iyan. Amelia. Salamat sa lahat ng tulong mo, Tito Ramon, sabi ni Amelia, ngumiti pabalik. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Inawa ko lang ang habilin ni Ricardo. At sigurado ako, kung nasaan man siya ngayon, ipinagmamalaki ka niya. Umupo sila sa maliit na lounge area ng opisina. May balita ako, sabi ni Attorney De Leon. 2 bagay. Una, tungkol kay Isabela Cruz. Tumango si Amelia, handang makinig. Nahuli siya sa Bali, Indonesia. Sinubukan niyang magbukas ng bagong bank account gamit ang peking pasaporte. Dahil sa international warrant na inilabas natin na extradite siya pabalik dito kahapon, haharapin niya ang kasong large scale estaca. Halos lahat ng perang ninakaw niya ay na-recover. Hindi nakaramdam ng galit si Amelia. Hindi rin siya nakaramdam ng saya. Anging isang pakiramdam ng pagsasara ng isang kabanata. Si Isabela ay isang sintomas lamang ng sakit, hindi ang sakit mismo. At ang pangalawa, anong niya? Nag-alangan sandali si Attorney De Leon. Tungkol kay Marco. Sa pagbanggit ng pangalan, isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Kinailangan niyang ibenta ang lahat ng natitira niyang arian, ang mga sports car, ang mga relo, pati na ang bahay na tinitirhan ng kanyang ina para makapagpiyansa sa mga kasong isinampa ng mga investor na nalugi sa Viridian Project. Malinis ang pangalan mo roon dahil napatunayan nating wala kang kinalaman sa desisyong iyon. Ngayon, nakatira siya sa isang maliit na apartment sa Quezon City, puno ng utang at walang gustong kumuha sa kanya bilang empleyado. Pinikit ni Amelia ang kanyang mga mata. Inasahan niya ang balitang ito. Ngunit ang marinig ito ay may dalang kakaibang bigat. Wala na ang puot. Wala na ang pagnanais na magsigandi. Ang naroon na lang ay isang bakas ng lungkot para sa lalaking minsan niyang minahal at para sa buhay na kanilang sinayang. Naiintindihan ko, mahina niyang sabi. Pagkatapos ng pag-uusap nila, nagpaalam lang si Attorney De Leon. Naiwan muli si Amelia sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang cellphone
at binuksan ang kanyang contacts. Inanap niya ang pangalan ni Marco. Ang larawan nito ay nandoon pa rin. Isang kuha mula sa isang bakasyon nila sa Paris. Maraming taon na ang nakalipas. Masaya sila noon o inakala niyang masala sila. Tinitigan niya ang numero. Walang galit, walang tawa. Tanging isang pakiramdam ng paniging tapos na. Dahan niyang pinindot ang delete contact nang mawala ang pangalan ni Marco. Sa kanyang screen, nakaramdam siya ng isang kakaibang gaan. Isang huling tali sa kanyang nakaraan ang naputol. Maya, pumasok ulit si Rina. Ma'am, paalala ko lang po. May dinner meeting po kayo mamayang 7. Serop kasama si Mr. David Lan ng Alcorp. Si David Lan, isang bata at matalinong CEO ng isang tech company na gustong makipag-partner sa Valderrama Court. Sa ilang mga preliminary meeting nila, hindi na itago ni David ang paghanga nito sa kanya. Hindi lang bilang isang business leader, kundi bilang isang babae. Oo nga pala, sabi ni Amelia. Ngunit habang iniisip niya ang meeting, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Rina, pwede mo bang tawagan si Mr. Lam? Sabihin mo, I'm very sorry. Pero may bigla ang personal na bagay akong kailangang asikasun. Cancel po ang meeting, ma'am. Gulat na tanong ni Rina. Wag cancel. Reschedule mo na lang. Sabihin mong ako nan mismo ang tatawag sa kanya. Bukas. Sige po, kayo po ang masusunod. Nang makaalis si Rina, ngumiti si Amelia sa sarili. Ang dating Amelia ay hindi kailanman maglalakas. Loob na cancel ang isang mahalagang meeting. Ngunit ang bagong Amelia ay alanla ang pag-aalaga sa sarili ay kasingalaga ng pag-aalaga sa kumpanya. Kinuha niya ang kanyang bag. Para sa gabing ito, ayaw niya ng business talk, ayaw niya ng meetings. Ang gusto lang niya ay ang sarili niyang kumpanya. Ang malamig na hangin ng gabi ay umaplos sa mukha ni Amelia habang naglalakad siya sa isang pamilyar na parke. Ito ang parehong parke kung saan sila madalas mamasyal ni Marco noong nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon, puno ng mga pangarap at pangako. Ngunit na yung gabi, hindi niya naramdaman ang anino ng nakaraan. Sa halip, ang naramdaman niya ay ang bigat ng kasalukuyan, isang bigat na kaaya, tulad ng isang kumot na nagbibigay ng init. Umupo siya sa isang bakanting bangko na nakaharap sa isang maliit na lawa. Ang mga ilaw mula sa mga poste ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig, lumilika ng mga kumikinang na diamante sa dilim. Kanina, bago siya umalis ng opisina, personal siyang dinawagan ni David Lam pagkatapos mabalitaan mula kay Rina ang tungkol sa personal emergency. Amelia, is everything okay? Tanong nito, ang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Kung may maitutulong ako, kahit ano, sabihin mo lang. Ngumiti si Amelia sa kabilang linya. Ang pag-aalala nito ay totoo at pinasalamatan niya yon. Okay lang ang lahat, David. Salamat sa pag-aalala mo. That's not an emergency, really. It's just a much needed appointment with myself. Natahimik sandali si David at pagkatapos ay tumawa ng mahina. Naiintindihan ko. Ang pinakamahalagang meeting sa lahat. Sige. I'll wait for your call tomorrow. Enjoy your evening, Amelia. Ikaw din, David. Salamat, sagot niya, bago ibaba ang tawag. Ibinaba ni Amelia ang telepono
nang may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang dating Amelia ay tiyak na kikiligin sa atensyon mula sa isang lalaking tulad ni David. Ang dating Amelia ay marahil iisipin na ito na ang simula ng isang bagong love story, isang paraan para tuluyang makalimot. Ngunit hindi na siya ang dating Amelia. Dati, ang bawat sulok ng parting ito ay may alaala nila. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya na yon, una niyang sinabi kay Marco ang tungkol sa pangarap niyang magtayo ng sarili niyang consulting firm. Tinawanan lang siya nito at sinabing, "Bakit mo pa kailangan yan? Nandito naman ako." Sa tabi ng fountain, doon ito nag-propose sa kanya, nangangakong aalagaan siya habang buhay. Ngayon, ang mga alaala ay naroon pa rin, pero hindi na masakit. Ang mga ito ay parang mga lumang litrato sa isang album na matagal nang hindi binubuklat, mga parte ng kanyang buhay, ngunit hindi na ang kabuuan nito. Ang paghihiganti pala ay hindi ang tunay na tagumpay. Ang pagbagsak ni Marco, ang pagkakakulong ni Isabella, ang mga yon ay resulta lamang, hindi ang premyo. Ang tunay na tagumpay ay ito, ang kakayahang umupo sa gitna ng mga multo, ang nakaraan at maramdaman lamang ay kapayapaan. Ang mahanap muli ang sariling nawala. Tumayo siya mula sa bangko at naglakad papalabas ng park. Hindi na siya lumingon. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho pabalik, hindi sa kanyang penthouse, kundi sa Valderrama Tower. Gabi na, ngunit ang gusali ay maliwanag pa rin, isang dambuhalang tower ng bakal at salamin na nagniningning sa gitna ng dilim. Ang kanyang tower, umakyat siya sa pinakamataas na palapag. Tahimik ang opisina. Aning ang mahinang ubong ng aircon ang maririnig. Pumasok siya sa kanyang opisina at hindi binuksan ng ilaw. Sa halip, lumapit siya sa malawak na bintana. Ang buong syudad ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga ilaw na dati itinitingnan niya mula sa malayo na may halong panga at lungkot ay ngayon nasa kanyang harapan. Isang kahariang naghihintay. Ngunit napagtanto niya, habang nakatayo roon sa kadiliman, na ang kanyang kaharian ay hindi ang Valderrama Corporation. Hindi ito ang mga gusali, ang pera, o ang kapangyarihan. Ang tunay niyang kaharian ay ang kalayaang natagpuan niya sa loob ng kanyang sarili. Ang kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang karapatang piliin ang sarili niyang kaligayahan. Hindi niya kailangan ng hari para maging reyna. Hindi niya kailangan ng isang dilidlin para iparamdam sa kanya na siya ay espesyal. Hindi na niya kailangan ang pagsisisi ng isang Marco Valderrama para maramdaman na siya ay nagwagi. Ang tanging kailangan niya ay ang kanyang sarili, buo, malaya, at panatag. Isang hulin, banayad, ng ngiti, ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi para sa kahit sino. Isang ngiting para lamang sa babaeng nakikita niya sa refleksyon sa salamin. Isang babaeng matapang, matalino, at sa wakas, maligaya. Dahil sa huli, natutunan ni Amelia Santos na siya mismo ang kanyang sariling reyna. At ang kanyang paghahari ay ngayon palang nagsisimula. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Amelia. Maraming salamat, mahal kong tagapakinig, sa iyong paglalakbay kasama ko sa bawat kabanata. Bawat salita na aking isinulat ay may kasamang pag-asa na ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng libangan, kundi isang salamin na maaaring sumalamin sa ating mga sariling karanasan. Habang binubuo ko ang pagkataon ni Amelia, mula sa kanyang tahimik na pagtitiis hanggang sa kanyang maningning na tagumpay, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pag-asa,
at bawat patak ng kanyang luha. Ang kanyang kwento ay isang paalala sa ating lahat, lalo na sa mga kababaihan na minsay nakakalimutan ang sariling halaga. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaya nating isakripisyo, kundi sa tapang na piliin ang ating sarili kapag hindi na tayo pinahahalagahan. Naway ang paglalakbay ni Amelia ay mag-iwan sa inyo ng inspirasyon. Isang paalala na sa kabila ng sakit ng kataksilan at pait ng nakaraan, palaging mayroong pagkakataon para sa isang bagong simula. Isang simula na hindi nakadepende sa pag-ibig o pagkilala mula sa iba, kundi sa pagmamahal na matatagpuan natin sa ating mga sarili. Ang inyong pakikinig at pagsuporta ang nagsisilbing buhay sa bawat kwentong aking nililikha. Hangad ko na marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwento ni Amelia? Mangyaring iwanan ang inyong komento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig, pag-asa at buhay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat.